Nung nakaraang araw, sabi nga ng asawa ko ay bibili daw kami ng linoleum nga dito nga sa sahig namin kasi nga pangit na tignan dahil nga namumuti na nga siya at natatanggal na nga yung nilagay namin dito na liquid wax. Kaya ayan, umalis agad kami kanina at naghanap nga kami kung anong maganda na linoleum na ilagay dito. At yung napili nga ng asawa ko, eto nga ang black and white na para siyang tiles. Kaya gabi na nga kami nakalagay dito sa linoleum kasi nga ayaw ko pa sana yan ilagay kasi nga napagod talaga ako kanina. Pero sabi ng asawa ko, ngayon na lang daw. Kasi kung bukas ko pa nga to ilagay, wala na nga daw akong katulong sa pagbuhat ng mga upuan. Kaya sabi ko sa kanya nga, okay lang naman kasi hindi naman masyado mabigat etong nga mga upuan. Kasi nga guys, bago lang kasi siyang binunutan ng ngipin at baka mabinat siya. Pero sabi naman niya, carry lang. Kasi hindi naman masyado mabigat nga etong mga upuan at andyan naman ako katulong niya sa pagbuhat. Kaya okay lang daw. Kaya ayan na nga guys, inumpisa na nga namin. Nagwalis na nga kami bago namin ilagay itong mga linoleum. Kailangan malinis nga dito para naman hindi nga magbukol-bukol etong linoleum kapag mailagay na namin. At dito nga kami banda nagsimula para nga hindi kami mahirapan sa paglagay at hindi nga maputol-putol etong mga linoleum. At ayun na nga guys, pagkatapos nga namin malagay dito ay ibinalik agad namin etong mga upuan kasi alam niyo naman yung space ng bahay namin. Kailangan talaga ay mapwesto kaagad sila para naman yung iba naman yung matanggal namin at malinisan. At nung malagyan na nga namin na linoleum dito banda sa may mga upuan, tinanggal naman namin yung mga nakalagay sa TV kasi nga iurong nga din namin yung lagayan ng TV. At kailangan tanggalin muna yung mga nakalagay dito para hindi mahulog nga. Lalo na nga etong TV at syempre para hindi bumigat nga etong lagayan namin ng TV, tinanggal muna namin yung mga nakalagay dito. At yung mga anak naman namin ay pinapunta muna namin sila sa itaas para nga hindi sila manggulod dito kasi nga hindi kami makakilos ng maayos kapag nandito sila sa baba. Kaya pinaakit na muna namin. At maya lang dumating nga etong pamangkin ko, pumasyal nga siya dito sa amin. Kaya siya na yung tumulong sa asawa ko magbuhat dito sa lagayan namin ng TV. At sabi ko nga sa kanya ay magluto lang siya ng itlog dahil nga tapos na kaming kumain at wala na ngang ulam at meron namang itlog sa ref kaya pinaluto ko na siya para din makakain din siya. Pagkatapos naman dito naman ako banda sa may ref, tinanggal ko naman yung mga nakalagay nga dito sa ibabaw ng ref namin kasi iurong din namin dito sa may ref para malagyan din namin ng linoleum. Ayan, tinanggal ko na yung mga nakalagay dito. Pagkatapos kong matanggal, ayan, binilisan ko naman dito sa ilalim para matanggal din yung mga dumi. Kasi araw-araw ako naglilinis guys, pero ang dami palang dumi na nakasuksok nga dito sa ilalim ng lagayan namin ng TV. Paano ba naman kasi kapag naglilinis ako guys, eto talagang lagayan ng TV hindi ko mauurong kasi sobrang bigat nga at natatakot din kasi ako. Baka pag iurong ko to, mahalaglag nga etong TV namin. Ay nako, sobrang mahal pa naman ng TV ngayon. At tinawag ko nga yung pamangkin ko kasi hindi pa naman siya kumakain para naman buhatin nilang dalawa ng asawa ko etong ref nga namin para malinisan ko nga yung ilalim. At pagkatapos ko naman magwalis dito banda sa ilalim ng lagayan namin ng TV at lagayan namin ng ref ay nagmap naman ako para matanggal talaga yung mga nakadikit nga dito ng mga dumi-dumi. At pagkatapos naman, nung natapos ko na nga malinisan dito banda ay inayos ko naman etong mga linoleum. At pag maya lang sabi ko sa asawa ko ibalik na nga namin etong ref namin kasi nalinisan ko na nga. At pagkatapos naman namin dito lagyan ng linoleum ay lumipat naman kami dun sa may lamesa banda naman. At hindi ko na nga nakuna ng video kasi akala ko nga naka-on yung video ko ay na-stop ko nga pala. At fast forward, kinabukasan naman, ayan, dahil pasukan na, ayan yung mga anak ko ay maaga sila nagising at nagbihis na nga. At ako naman ay kumain na ng paumagahan at nagkakapi na. Eto naman si Yana, ayan, nagmumuryo-muryo to habang hinatid ko nga sila sa paraling kasi ayaw kasi niyang pumasok muna dahil nahihiya nga siya sa mukha niya guys kasi na nagpanit-panit nga yung mukha niya dahil nga sa sunburn. At pagkatapos naman namin sila mahatid sa paralan nila ay umalis kagad kami ng asawa ko kasi nga etong araw na to guys ay birthday ng panganay namin na anak. Kaya bibili lang kami ng kaunti naming lutuin para naman meron siyang handa kahit kaunti lang. Traffic pa nga dito banda guys, kahit napakaaga pa ay sobrang traffic na dahil nga may ginagawa nga dito kalsada kaya laging traffic nga dito. Sobrang alikabok pa, ang sakit-sakit sa mata at sakit sa ilong pero okay lang kasi kapag matapos naman to ay gaganda naman itong daanan namin. At pagkatapos naman ay dito nga kami unang nagpunta dito sa bilihan namin ng cake at bibili lang kami ng cake niya. Pagkatapos namin nabayaran yung cake ay umalis kagad kami at sunod naman namin pinuntahan dito nga sa nagbebenta ng karne. Ayan, bumili lang kami guys ng manok at saka yung karning baboy. At pagkatapos naman, pinahiwa ko na nga etong manok na kinuha ko at kumuha na rin ako ng patatas at saka etong carrots nga kasi nga yung gagawin kong luto sa manok guys ay chicken curry nga. At lalagyan ko siya ng patatas at saka carrot. At pagdating naman namin sa bahay, ayan, iba-iba na kaming gawain ng asawa ko guys. Ako, yung ginawa ko ay naghugas na muna ako sa mga hugasan nga dito kanina
kaninang umaga kasi nga hindi ako nakapaghugas. Pagkatapos yung ginawa naman ng asawa ko, hiniwa naman niya itong karning baboy dahil nga magluluto na siya ng pansit. Una niyang lutuin guys, etong ang pansit. Pagkatapos ako naman, hinugasan ko naman etong lulutuin ko nga at sabi ko nga sa asawa ko, yung lutuin ko etong ang chicken curry at siya naman yung magluluto sa pansit at saka sa adobo. Iba-iba talaga kami ng recipe guys. At pagkatapos ko mahugasan nga etong karne guys ay tinabi ko na muna dahil nga sinundo ko na muna yung mga anak ko at pinakayod ko naman muna yung nyog na nabili ko. At pagdating ko na sa bahay, inumpisan ko na mag-iigisa. Etong carrot tsaka patatas, ginisa ko na muna. Pagkatapos tinanggal ko naman nung nagisa ko na nga at nagisa na rin ako dyan ng luya, bawang at saka sibuyas. At pagkatapos nung naluto na nga etong mga panakot na ginisa ko, ayan nilagay ko naman etong karning manok. At isang kutsa ko lang etong mga karning manok guys. Pagkatapos ay takpan ko lang siya saglit hanggang magisa naman siya ng kaunti. At habang ginigisa ko nga etong manok, naglagay naman ako ng kaunting asin dyan para naman mas malasa talaga etong karning manok. Pagkatapos ko nga siyang matakpan ng mga ilang minuto, maya lang ay tinignan ko naman at ayan na nga guys, lumabas na nga yung sabaw niya kasi kusa talagang nagtutubig nga ito yung karning manok. At pagkatapos naman, nilagay ko naman etong pangalawang gata para nga magpapalambot dito sa karning manok natin at tinakpan ko lang siya saglit at tinignan ko naman etong niluto nga ng asawa ko etong adobo. Sobrang sarap nito guys kasi nga yung tinimpla niya dito sa luto niyang adobo ay 1 litro nga na coke para talaga maganda yung kulay at syempre masarap talaga yung lasa. At sunod ko namang tinignan etong ang niluto ko at pagtingin ko nga ay naubusan na nga siya ng sabaw kaya nilagay ko na yung kakanggata at nilagay ko na rin dyan etong piniprito ko nga na carrot tsaka patatas. Naglagay na rin ako dyan ng magic sarap, konting asin. Pagkatapos nilagay ko naman etong curry powder nga para maging chicken curry nga etong niluto natin. Pagkatapos hinalo-halo ko naman at ayan luto na nga ating chicken curry at mabuti na lang talaga umistret nga sa duty yung kasama niya sa trabaho ng asawa ko kaya may kasama ako sa pagluluto. At nung dumating na nga yung panganay namin na anak galing sa school, ayan kinantahan kaagad siya ng happy birthday ng mga kapatid niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Explore one part of the puzzle. Happy birthday! Happy birthday!